Grabe itong galawan ni dating Senador Sonny Trillanes. Sunod-sunod ang mga kasong ipinapile laban kay dating Pangulong Duterte. Kung yung mga gurita, nagpile siya ng kasong plunder. Ngayon naman ay may kaugnayan dito sa frigate na tinatawag na meron daw di umano'y anomalya. Pakinggan po ninyo at muli siyang humarap sa media para ipaliwanag itong mga kasong ito at kung bakit ngayon lang niya ipinapile ang mga kaso. Senator, na may susunod pang kaso laban sa dalawa. Ngayon lang daw talagang isinampa ang kaso dahil wala na sa kapangyarihan si Duterte. Kaya bukod kay Trillanes, posibleng may mga iba pang magsasampa sa kaso laban sa dating presidente. During the Duterte administration, imposible pong may uusad na ganitong klaseng kaso laban sa kanila. Yung alyansa ng Marcos at Duterte camps ay nabasag lang naman bago lang. Diba? Una nang sinabi ni Trillanes na tungkol sa frigate scam ang kanyang isusunod na hapla kay Duterte at Go. Nagsimula ang frigate contract noon pang panahon ni Aquino. Pero nang napirmahan na ng naupo na si Duterte, hindi na nasunod ang kontrata. Nanalo yung isang contractor sa isang bidding at specific yung mga terms of reference kung ano yung mga nakalagay doon. Pero nung naupo na sila Duterte, binago, ginawang mga segunda klase, no? Kumbaga hindi na kung ano yung nakasaad doon, no? Tapos piniwersa nila ang mga opisyalis ng Navy. Nagpaliwanag si Trillanes na hindi lang senator. Alam po ninyo, itong controversial na ito, kung yung mga gunita na imbestigahan din niya sa Senado noon Pero wala namang magawa si Trillanes ng mga panahon yun dahil nakaupo ang dating Pangulong Duterte. Yan po yung frigate, yun po yung barko na under ng Philippine Navy. So, yun ang sinasabi niya. Yung original na kontrata under former President Aquino ay mga branyo, mga bago raw, yung babayaran. Pero pagpasok daw nitong Duterte administration na bago, naging second hand. At yung sinasabi niya ay napwersa raw yung mga taga-Navy. Ang lupit Patuloy po ninyo, pakinggan yung mga statement ni Trillanes sa harap ng media. Bongo ang punteriya ng isinampa niyang plunder at graft. Gawit din si Duterte na siyang nag-a-allocate ng pondo sa mga Go noong siya pa ay alkalde ng Davao City. Git ni Trillanes, 184 na kontrata ang nakuha ng... Grabe, sunod-sunod. Diba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Kundi siya... Hindi nila pwedeng sabihin na gusto kong sumikat dahil tatakbo ko ng national position. Hindi po ako tatakbo sa pagka-senador. Kaya hindi applicable yung ganyang mga alibay, no? Yung mga pang-divert ng attention. Tignan nyo yung mga ebidensya, maliwanag po yan. Binigyan ko lahat ng media. Kopya. Usisain nila ng malalim. Una nang itinanggi ni... Ayun. So, yun po yung pagliwanag ni Trillanes muli sa pagharap sa media dun sa mga kasong na-file niya before DOJ tungkol sa plunder. At ito nga pong panibagong kaso doon nga ho sa pagbili ng barko yan. Gamit po yan ng Navy. Wow. So, nagkatotoo na po ito sinasabi ni Trillanes noon na marami raw siyang gustong gawin na mag-file ng kaso laban kay Duterte. Pero dahil nga nakaupo noon, hindi niya magawa dahil mayroong immunity. Ngayong si Bilya si dating Pangulong Duterte, higit sa lahat, nasira na yung coalition ba o unity between President Marcos at mga Duterte, lalo si Vice President. Kaya napapanahon na daw ito. So, plunder, pagkatapos ngayon, graft and corruption sa pagbili ng gamit ng Navy. So, panaybago hong anti-graft yan. So, ito na yung galaw ni dating Senador Trillanes na kung yung mga gunita ay matindi ring naharas ng mga DDS at ng mga Duterte ng mga panahon yun sa loob ng 6 na taon at kung ano mga sinabi. Kung yung mga gunita rin, nag-file na ng mga kasong libelo laban kay Roque na DDS din at saka mga DDS vlogger at taga-SMNI na dyan sa RTC ng Quezon City. Si Trillanes din po. So, talagang sunod-sunod po ang mga pagpapile. Pagpapatunay din ito sa una kong mga binanggit nung mga nakaraang video natin na
Trillanes, former Senator Trillanes, former Senator De Lima, and former Senator Gordon ay talagang naghahanda po ng mga kaso laban sa dating Pangulo. Kasi itong tatlong former Senator, De Lima, Gordon at Trillanes ay talagang naharas siya. Matinding batikos ang inabot sa mga DDS at Duterte administration sa loob ng 6 na taon. Si De Lima ay pinakulong tapos na-dismiss. Si Gordon naman pinagmumura dahil nag-iimbestiga yung Blue Ribbon Committee tungkol sa mga alleged anomaly noong may kaugnayan ho sa paggastos ng pera, especially dyan po sa issue ng COVID. At yung kay Trillanes naman tungkol sa West Philippines Sea. Ayan na. Dahil nga ho, wala ng immunity, malayang-malaya na ang mga ito na mag-file ng kaso at nakakasunod-sunod. Mabigat to, hindi biro yan. Alam mo yun, yung mga ganyang kaso sa pasintabi na sa edad na ni dating Pangulong Duterte na 79 ba, 80 years old, na nakikita natin ng mga video, hirap na nga siya maglakad eh. Kasi nga may edad na rin siya, baka may sakit pa kung ano man. Tapos ganyan, makaka-stress po yung mga kasong ganyan. Ang sobrang stress ay depression, nagkakasakit. Kung may sakit ka, lalo kang magkakasakit. At hindi pwedeng ibaliwala yung kasong yan. Kasi papunta sa korte yan. Lalo pa yan, grabbing corruption. Hindi biro. Lalo na yung plunder, non-bailable offense pa yan. Kulong talaga pagka nakita yung probable cause sa oras na maipile sa korte at may probable cause, ay may warrant of arrest ka agad yan. Hindi biro yan. Yan ang mabigat. Ang tanong, matutulungan ba siya ng mga DDS lawyer? Matutulungan ba siya ng mga DDS vlogger? Abay, pag nasa korte, abogado lang ang kailangan niya. Hindi makukuha sa social media at sa media kung paano i-depensa. Itong ginawa ni Trillanes at yung ginagawa ni De Lima at iba pa, ay dinadala sa korte ang usapin. Kasi yun naman ang tamang proseso. Rule of law, kasuhan mo. Kung meron ka ebidensya, then magkaroon ng trial. Bigyan ng pagkakataon ang mga akusado. So mukhang kahit na may edad na ang dating Pangulong Duterte, ay mukhang maraming kasong kinakaharap na, kakaharapin pa. At grabe yung stress yan. Abala yan. Sa pupunta sa mga korte, pagka-travel, taga Davao, sa pupunta ng Metro Manila, pupunta kung saan-saan po yung mga kaso. Yan ang mabigat. So, tingnan natin. Wala naman pwede magbawal sa mga complainant. Dahil kung may ebidensya at nakita ng prosecutors na may probable cause, tapos pag ipinalang kaso at meron din probable cause na nakita ang husgado, ano gagawin doon? Siyempre, itutuloy-tuloy. Yan ang sinasabi natin. So, ngayon, ang tanong, sinong tutulong kay Duterte? Sinong makakatulong sa kanyang mga kaso? Ang sagot dyan, mga abogado lang. So, abala na, gastos pa yan. Good luck. Ayan ang parte ng paghahanap ng katarungan na magkabilang panig kung sino man. Tingnan po natin kung hanggang saan aabot at kung ilang mga kaso ang pwedeng kaharapin ng dating leader ng bansa.